So mga tol, kakatapos lang po ng final press conference sa Japan sa pagitan ni Undisputed Super Bantamweight World Champion na Oya Inoue versus former Unified Super Bantamweight World Champion Murodjon Akhmadaliev, katulad sa face-off ni Canelo Alvarez at Terence Crawford kanina, kung saan nakipagkamay po si Canelo kay Crawford. Ganyan din po ang ginawa ni Inoue kay Akhmadaliev, nakipagkamay din ito. Bit-bit nga po ni Inoue mga tol ang undisputed belt sa Super Bantam, pero sa crowd lang po sila nakaharap at hindi sila nag face to face. Niregaluhan naman po ni Murodjon Akhmadaliev ng course robe si Inoue, pati ang tatay ni Inoue at si Chairman Hideyoki Owashi, at meron pang naka paper bag at naka box. Mismong si Akhmadaliev pa nga po ang nagsuot kay Inoue. Natuwa naman po si Inoue sa surprise gift ni Akhmadaliev sa kanya. Wala naman po tayo naintindihan sa mga sinabi ni Akhmadaliev at Inoue sa press con, dahil Japanese at Uzbek ang salita ng dalawa. Naintindihan lang po natin mga tol noong may magtanong kay Inoue sa salitang English tungkol sa dalawang knockdown niya mula kay Luis Nery at Ramon Cardenas. Ano daw ba ang natutunan ni Inoue doon? Sagot ni Inoue mga tol, natuto na daw siya, at yung natutunan daw niya, magagamit at makikita na lang daw yan sa laban. Habang kumpiyansa naman pong sinabi ng handler ni Akhmadaliev na mananalo daw si Akhmadaliev at magiging kauna-unahang undisputed world champion daw ito sa bansa nila. May mga nakapansin naman mga tol na mga fans na panay-ngiwi daw ni Oya Inoue kapag hindi daw ito nagsasalita, habang si Akhmadaliev naman daw ngiting tagumpay. So bukas na po ang kanilang final weigh-in at sa linggo bakbakan na. At wag din po natin kalimutan mga tol na bukas din po ang final weigh-in ni Canelo at Terence Crawford, at sabay-sabay po silang lalaban sa linggo. Pero magkakaibang oras po yan. Sa umaga or tanghali po ang laban ni Canelo versus Crawford, habang sa hapon or gabi naman ang laban ni Inoue versus Akhmadaliev. Sa kabilang banda naman mga tol, dahil may higpit po sa Japan pagdating sa overweight, may nakareserve na nga pong kapalit si Murodjon Akhmadaliev kung sakali mag-overweight si Akhmadaliev bukas sa weigh-in nila ni Inoue, para hindi po masayang at tuloy pa rin yung laban. Ayon sa balita mula sa Japan, kapag nag-overweight daw itong si Akhmadaliev, ang papalit daw sa kanya ay ang Japanese number 6 contender sa IBF at number 10 contender sa WBC na si Toshiki Shimomachi, na isa ding southpaw. Yan po mga tol ay kung sakali mag-overweight lang si Akhmadaliev. So hindi naman siguro hahayaan ni Akhmadaliev na mag-overweight siya. Mismong si Akhmadaliev na ang nagsabi na walang problema sa timbang niya. Kayang-kaya umano niya kunin ang 122 pounds limit. So paano kaya kung si Inoue ang mag-overweight? Mukhang si Inoue ang delikado. Baka ma-strip sa kanya ang mga titulo. So sana makuha nila pareho ang timbang bukas para tuloy na tuloy ang laban sa linggo. Sa ibang banda naman mga tol, puspusan na po ang pag-iinsayo ni former 3 Division World Champion General Casimero. Malalakas na suntok po sa mitts ang pinakita ni Cuadro Alas, at pinapahulaan pa ni Casimero kung ano daw ang lilipad. Sagot naman ng mga fans ni Cuadro Alas, may lilipad na naman daw na ulo. Sa ibang balita naman mga tol, dahil malaki po ang makakalaban ni Yumar Marshall sa Trilla in Manila 2, nagaganapin na sa October 29 sa Araneta Coliseum, kung saan makakalaban ni Yumar Marshall itong si Eddie Colmenares ng Venezuela. Malakas at malaking nga po itong kalaban, at dahil dyan, malaki din po ang kinuwang sparring mate ni Yumar Marshall. Nakipagsabayan po si Yumar sa malaking ka-sparring. Ipinakita ni Yumar ang tibay niya na kaya niyang saluhin ang suntok ng malaking kalaban.